Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dexter. Kasalukuyang nakatira sa may Central Luzon. Ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking abuelo na nagngangalang Manong. Nangyari ito sa liblib na baryo sa Dueñas noong mga unang taon ng dekada 50. At para lubos na maintindihan ang mga pangyayari, isasalaysay ko ito sa katauhan ng aking Lolo Manong. Ako si Manong, ipinanganak at lumaki sa isang barangay sa bayan ng Dueñas, Iloilo. Naranasan ko ang hindi hamak na takot at kahirapan noong panahon ng digmaan. Ganun pa man, masasabi kong mabait ang Diyos sa amin. Nakaligtas kaming magpamilya. Kahit pa mahigit 3 buwan kaming nasa ilalim lamang ng aming bahay, kung saan merong hukay na kasya lamang para sa aming pamilya noon. Ultimong pagluluto nga namin ni tatay noon hindi nakikita ng mga dayuhan. Pero ayun nga, ang karanasan na ibabahagi ko ay hindi tungkol sa mga dayuhan, kundi tungkol ito sa karanasan naming mag-asawa. Mahigit 5 taon na ang nakalipas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ako ng asawa, si Sansa. Bata pa noon si Sansa. Nasa 17 anyos pa lamang siya nang kinasal kami ng Kapitan del Barrio. Samantalang ako naman, 25 anyos na. Ang kumasal sa amin ay hindi ang kapitan na si Teniente Gibo dahil nasa ibang barangay naman kami nakatira. Malapit kami sa kalsada kung saan ang tirahan ng mga normal na tao. Samantalang ang lugar naman ni Teniente Gibo ay nasa parting liblib na baryo. Noong unang panahon, magsasaka ang trabaho namin ni tatay. Pero hindi kami nagpapagabi sa kung saan man kami nagtatrabaho noon. Alam namin ang mga nangyayari sa aming lugar at naiintindihan din naman namin kung bakit nangyayari ang ganon. Alam kong malaki ang naging bahagi ng mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Ultimong ang mga mambabarang ay ganon din. Dahil sa kanila, hindi ganon kalaki ang pinsala ng mga dayuhan sa lugar namin. Pero ngayong wala na mga ito, ay siya namang nangyari ang hindi maipaliwanag na katatakutan sa lugar namin. Ang ibig kong sabihin dito, Sir Seth, ay ang kabuuan ng isla ng Panay. Dahil magpa-ganon pa man, bawat lugar sa isla ay meron talagang mga ganitong nilalang. Partikular na dito sa lugar namin. Ang pinagpasalamat ko ay may kaalaman ng aking ama sa panggagamot at hindi siya sumailalim sa lihim ng itim na aral. Kung nagkataon siguro ay kabilang kami sa pamilyang nahihirapan ngayon kung paano makaligtas sa mga nilalang na ito. Malaking bagay din na hindi pa buntis ang asawa ko dahil wala pang mga kung sino na umiistorbo sa aming pamumuhay. Isa pa, malaking bagay din ang malapit lang kami sa kabihasnan. Kumbaga, hindi liblib ang aming tinitirahan. At kapag may nagpapagamot naman kay tatay sa liblib, ay hindi pwedeng wala siyang kasama. Kung hindi ako ay ang kapatid kong si Ipe ang sumasama sa kanya. Si Ipe ang kapatid ko na tila ba sumusunod sa pagiging manggagamot ng aming ama noon. Kung kaya't tinuturuan na rin siya ni tatay kung paano manggamot. Ultimong ang mga pangontra at pakikipaglaban. Kami naman ni Puis na siyang pinakabata sa aming 3 magkakapatid. Pangontrang tinuturong dasal sa amin ni tatay. Kung kaya't kahit papano ay hindi kami takot na maglakbay sa kung saan para maghanap buhay.
Tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo, Sir Seth, dito nagsisimulang matakot ang mga tao. Ito kasi ang buwan kung saan pinaniniwalaan na aktibo ang mga ganitong nilalang. Isang araw ay dumaan ang kapitbahay namin sina Ringo at Boyong. Ayon sa kanila ay pupunta sila sa isang sitio nun. May nabalitaan kami na nagpapaani sa sitio, pre. Kaya magbabaka sakali kami doon na baka naman makaani kami. Wala na talagang mahanap dito sa lugar natin eh. Sabi ni Ringo. O nga pre, tigulutom pa naman ngayon. Pero mag-ingat kayo pre ha. Alam mo naman, buwan ng Hulyo, kung tigulutom sa atin eh, tig-alani naman sa kanila. Paalala ko kay Ringo nun. Tumango naman si Ringo na sumasang-ayon sa aking sinabi. Pagkatapos naming mag-usap ay kaagad na silang nagpaalam na aalis na. Ang bahay namin ay nasa kanto ng maliit na kalsada na daanan papunta sa ibang sitio papasok sa liblib. Kung kaya't nakikita at nakikilala namin ang mga tao na naglalabas-masok sa lugar kung saan kailangan nilang dumaan sa gilid ng aming tahanan. Nakikita namin ang mga ito dahil sa ambakod ng bahay namin ay gawa lamang sa dulo ng kawayan na may mga gilok. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng salitang gilok. Basta ito ang termino sa Hiligaynon ng bagay na kapag dumikit sa balat, sobrang kate. Yun ang ginamit naming pangbakod dahil pangontra din yon sa mga nilalang ng dilim. Para sa kanila, ang gilok ay isang lason sa kanilang katawan. Kahit sa normal na tao din naman, talagang nangangati kapag napuntahan ng gilok ang balat. Yun nga lang ay hindi kasing tindi ng pinsala ng balat kesa sa balat ng mga aswang kapag sila ang nadikitan nito. Naging abala naman ako nang makaalis na sina Ringo at Boyong. Inasikaso ko yung mga punla ng mais na siyang itatanim sa kabilang bahagi ng daan. Isang bakanting malawak na taniman ng kabilang bahagi ng daan na yon, papasok sa liblib. At ito ang taniman naming mag-anak. Nang mga panahon na ito ay hindi pa naman nauuso ang pagkakaroon ng titulo ng lupa. Pero nauuso noon na kapag nalinisan at nataniman mo na ang parte ng lupa otomatikong ikaw na ang nagmamay-ari. Nauuso na rin noon ang pagsukat ng sinasakang lupa at nire-report na sa gobyerno na kung tawagin sa panahon ngayon, tax declaration. Ito ang ginawa namin ng ama ko noon. Ipinangalan sa kanya ang sinasaka naming lupa. Umaabot ng 3 hektarya ang lupain na taniman namin noon. Ayon sa tatay, 3 kaming magkakapatid kung kaya't mainam na tag-isa kami ng inaatupag. Lalo na pagdating ng panahon na kailangan ng kami na talaga ang mamamahala sa sakahan. Hindi kami mahihirapan sa paghati nun. Maging sa tinatayuan ng aming tahanan ay sakto lamang sa aming 3 magkakapatid ang sukat. Ayaw niya ng masyadong malaki. Para sa kanya ang paghahangad ng sobra-sobra ay mauuwi lamang sa trahedya. Aral na dala-dala ko hanggang sa ngayon na siya ring ginagamit ng aking mga anak. Naging abala kami sa pagpupunla ng itatanim naming mais noon. Hapon na rin nang matapos kami ng araw na yon. Pero hindi pa dumadaan pa uwi ang magkakaibigan na Ringo at Boyong. Hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Nung una, iniisip ko na baka sa pangpang ng sapa sila dumaan. May sapa kasi sa pinakadulo ng lupain. Ito ang nagsisilbing hangganan ng aming barangay. At ang sapa naman ang nagsisilbing partisyon sa barangay namin at sa barangay papunta sa sitio na nasa liblib nun. Kapag binaybay ang pangpang ng sapa, pakaliwa mula sa liblib ay makakarating ka sa lupain kung saan nakatirik ang bahay na Ringo. At ito ang bahay na nakatirik sa dulo mismo ng lupain kung saan naman nakatirik din ang aming bahay. Hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid, kung kaya't pumasok na kaming lahat nun. Habang kumakain ng hapunan ay kinuwento ko sa aking pamilya ang pag-uusap namin nila Ringo at Boyong kaninang umaga. Maging si tatay man ay nagulat sa sinabi ko sa kanila na pumunta magkakaibigan sa liblib na baryo. Sana ay nasa maayos silang kalagayan
at nawa ay makauwi sila ng ligtas, sabi ng aking ina. Habang si tatay naman ay sinabi na kahit papano, may alam naman si Ringo sa mga pangontra sa mga malaing ginhawa. Nang matapos kaming kumain ay nanatili na muna kami sa salas na mag-anak para makapag-usap ng tungkol sa aming gagawin kinabukasan. Mabuti na lamang at medyo maayos ang aming naaning palay nung nakaraan na anihan. Malaki ang naitulong nito para hindi kami mamroblema sa bigas na aming sasaingin. Ating gabi, kasarapan na ng aming pagtulog nang makarinig kami ng malalakas na pagkatok sa pintuan. Boses ito ng tila ba nanginginig sa takot at may tinatakbuhan. Ilang sandali pa ay tinawag na ng tao o kung sinong kumakatok na yun ang pangalan ni tatay habang humihingi ng tulong nun. Nang medyo naalimpungatan na ako, napagtanto ko na boses ni Ringo ang naririnig ko sa labas. Nagmadali ako na buksan ang pintuan. Nagising na rin si tatay ng mga oras na yon. Nang binuksan ko ng pintuan, natigilan ako sa nakita ko. Puno ng dugo ang damit ni Ringo. May sugat ito sa kanyang magkabilang balikat. Nagulat ako sa nakita ko nun. Mabuti na lamang at mabilis si tatay. Dali-dali niyang hinila papasok ng bahay si Ringo. Otomatiko namang kumilos ang kamay ko para isara ang pintuan nun. Tinanong ni tatay si Ringo kung anong nangyari. Ayon sa kanya, ginabi sila ng uwi dahil sa niyaya pa sila ng kaibigan niya sa lugar na makipag-inuman muna bago sila umuwi nun. Hindi naman kami masyadong ginabi pero nung pauwi na kami, hindi na namin makita yung daan. Tapos may bigla na lang bumulusok sa daan para tangayin ako palipad palayo. Si Buyong, inatake ng aso. Kasing laki ng kalabaw yun. Pagsasalaysay pa ni Ringo. Sinabi niya rin na hindi niya alam kung saan dinala si Buyong ng nilalang na sumugod dito. Samantalang siya naman ay hindi tuluyang natangay ng nilalang dahil meron siyang barya sa bulsa. Gusto pa sanang lumabas ni tatay para hanapin si Buyong. Pero hindi na rin siya pinayagan ni nanay. Hindi na namin alam ang mga nangyari sa labas. At ang mas nagpapakaba pa sa kanya ay hindi namin alam kung ilan ang kasama ng mga nilalang na sumalakay sa kanila noon. At kahit na nga nasa loob na kaming lahat ng bahay, panay ang pagdinig namin ng mga paghuni sa labas ng bakuran. Yun bang alam ng nilalang na may mga tao sa loob ng bahay? O hindi kaya nasundan niya ang amoy ng dugo ni Ringo? Kaagad na inasikaso ni tatay ang paggamot kay Ringo nun. Hinugasan niya ang sugat ni Ringo gamit ang suka. Pagkatapos ay muli niyang nilinisan ito gamit ang maligamgam na tubig. Nilagyan niya yon ng gamot na gawa sa ginadgad na herbal na nagmula sa mga dahon-dahon. Dahil sa nangyari ay hindi na kami nakatulog pa ni tatay. Mas pinili ko na samahan si tatay na bantayan si Ringo. Kinabukasan, maaga-aga pa lamang ay nakita na namin ang magulang ni Ringo. Hinahanap nilang kanilang anak. Nandito si Ringo sa bahay. Ating gabi na nang nangatok siya kagabi tapos naliligo sa sariling dugo, sabi ni tatay. Pinapasok nila lamang ito sa bahay. Dito na nila nakita ang noon ay natutulog na si Ringo. Dahan-dahan itong ginising ng kanyang ina na noon ay abot-abot ang pasalamat sa amin sa pagtulong sa kanilang anak. Sinabi ko naman sa kanila na ang kailangang mahanap ngayon, si Buyong. Dito na malungkot na nagsalita ang ama ni Ringo. Sinabi nito sa amin na nakita na ang wasak-wasak na damit ni Buyong sa tabi ng sapa. Ultimong ang suot nitong pantalon ay naroroon din. Tanging ang damit at pantalon lamang ang nakita nila. Hindi na natin makikita pa si Buyong. Kagabi pa lang hindi na siya nakalaban dun sa hayop na umatake sa kanya Wika ni Ringo. Nag-alala naman ang ama ni Ringo.
Sinabi nito na paano kung hanapin ng mga nilalang si Ringo. Paano kung punta nito sa bahay nila at lahat sila'y madamay nun. Dahil sa isipin na ito ay sinabihan ni tatay si Ringo na mainam na lumayo na lamang siya sa lugar namin. Kailangan niyang pumunta sa mas malayo at ang lugar na naiisip niya noon, sa Negros. Ang problema nga lang, Sir Seth, may mga kilala din kasi magkakamag-anak o pamilya ng aswang sa Negros. Kaya mas pinili na lamang ni Ringo na tumawid na lamang ng dagat papuntang Manila. At para sigurado ang kaligtasan nito ay si tatay na ang nagboluntaryong ihatid siya sa pantalan papunta doon. Ang pantalan na ito ay sa probinsya pa ng Capiz, kung saan naroon ang malalaking barko na bumabiyahe mula Capiz papunta ditong Manila. 3 araw ang pananatili ni Ringo sa bahay bago pa man ito nakabiyahe. Madaling araw nang nakisakay sila sa isang truck na humahakot ng mga tubo mula sa lugar namin papunta sa Capiz, kung saan naroroon ang sentral. At dahil mag-isa na lamang si tatay pabalik sa lugar namin, at sa hirap ng masasakyan nun, ginabi na ito. Ayon kay tatay ay hinintay na muna niyang makasakay si Ringo sa barko bago pa siya nagpasyang umuwi na. Sana lang ay maging ligtas at maging maayos ang buhay ng batang yon, sabi pa nito. Kinabukasan ng maaga ay pumunta ang ama ni Ringo sa bahay. Nagtanong ito kay tatay kung kumusta ang pag-alis ng anak niya. Sinabihan naman sila ni tatay na huwag mag-alala dahil maayos naman. Nakasagay si Ringo sa barko. Saglit pa silang nag-usap tungkol sa nangyari kay Boyong. Si Boyong nakatira sa kabilang sityo bago ang lugar namin noon. Kaya hindi kami kaagad nakaalam kung ano na ang nangyari sa pamilya nito. Pero dahil sa ama ni Ringo, nalaman namin na nagpaplano ang pamilya ni Boyong na hanapin nila ang kanilang mga kamag-anak. Ayon sa kanila ay may kilala silang magaling na albularyo. Hindi na rin nagtagal pa ang tatay ni Ringo sa bahay dahil abala din kami sa gawain ng araw na yon. Kinagabihan, hindi pa man ganun kalalim ang gabi, ay may narinig na kaming ingay. Mga paghuni ng iba't ibang hayop na hindi namin maintindihan kung ano. Nanatili lamang kaming tahimik hanggang sa may narinig kaming sigawan mula sa bahay nila Ringo. Bumangon ako at pumunta sa sala. Lumabas din sina Puis at tatay sa kanilang silid noon. Nagsama-sama kami sa sala para pakiramdaman kung ano ang mga nangyari. Dito ay nakarinig kami ng paghuni ng tiktik. Mga huni ng hayop na magkahalong tunog ng mga pag-angil at sigawan. Nakarinig kami ng pag-iyak ng sanggol. Doon lang namin naalala ng asawa ng kapatid ni Ringo ay wala pang 1 linggo na nanganak. Tay, yung bata! Wika ko kay tatay nun, habang kinukuha na ang tabas na ginagamit namin sa paglilinis ng mga damo. Tinanong ako ni tatay kung saan ako pupunta. Sabi ko, kailangan kong iligtas yung bata. Pagkatapos ay lumabas na ako ng bahay nun. Dali-daling sumunod si tatay pagkalabas ko ng bahay. Nakita ko si Desa, asawa ng kapatid ni Ringo na takot. Nakasiksik sa mga puno ng Chinese bamboo na nasa gilid ng aming bakuran. Ito ang nagsisilbing bakod ng aming bahay kung saan nakatanim ang mga pangontra laban sa mga nilalang. Partikular na sa aswang. Tinapik ko ang balikat ng babae kasabay ng pagsenyas ng tahimik nun. Nang makita ako nito ay nakita ko kung gaano ito katakot at nakasilip ng pag-asa nang nakita niya kami ni tatay. Yakap ng ginang ang lampin kung saan naroroon ang sanggol na noon ay tila ba naghihingalo na. Dali-daling kinuha ni tatay ang bata. Pinasok sa loob ng bahay. Habang ako naman ay inaalalayan ko ang ginang na makapasok sa bahay noon. Nang nasa loob na kami, nakita ko na walang hintong hinihipa ni tatay ang noo ng bata gamit ang luya. Mga 7 beses na yung inulit hanggang sa muling umiyak ang bata.
Kaagad namang ibinigay ito ni tatay sa kanyang ina para makadede nun. Hindi huminto si tatay sa pag-usal ng sabulag, habang si Janing naman ay ipinahiram muna ng kulay itim na damit si Desa. Kaagad na sinunog ni tatay ang hinubad na damit ni Desa nun. Samantalang ang sanggol naman ay pinasuotan namin ng damit ni tatay, at ang damit na kaninang suot ng sanggol, sinunog din ito. Patuloy pa rin ang pagdinig namin ng mga ingay sa labas nun. May nagtangkapang pumasok sa loob ng bakuran, pero nabigo lamang ang mga ito dahil sa mga pangontrang nakapalibot sa bahay namin. Pabalik-balik ang paghuni, para bang nanggigigil na mga nilalang. Ramdam namin na galit na mga ito dahil sa tuluyan na nilang hindi nakita ang mag-ina. Si Desa naman ay tahimik lamang na umiiyak habang nagpapadede sa kanyang anak nun. Pinagitnaan naman siya ni Nanay at Janing. Kinausap nila si Desa para lamang gumaan ang pakiramdam niya. Magdamag kaming gising. Ni kapiranggot na antok ay hindi man lamang kami dinalaw. Nahinto na lamang ang mga ingay sa paligid na mag-umaga na. Inusisa na namin ni tatay si Desa kung ano ang nangyari sa kanila. Ayon sa kanya, bandang hapon nang may matanda na pumunta sa bahay nila at nagsabi ng tig-alani ng taga-sitio Liblib. Ayon pa sa matanda, pumunta ito sa bahay nila para bumili ng sariwa at batang karne. Wala si tatay, at noong mga oras na yun, sinabi ko sa kanya na bumalik na lamang kapag nasa bahay na si tatay. Ang buong akala ko, gusto niyang bumili ng alaga naming baboy na binibenta naman talaga namin. Ayon kay Desa noon, hindi naman niya kasama sa labas ng anak niya noong pumunta sa bahay nilang matanda. Kaya sigurado siyang hindi nakita ng matanda ang kanyang anak. Napabuntong hininga na lamang si tatay sa nangyari. Sinabi niyang bukas ng umaga ay pupuntahan namin ang kanilang tahanan para malaman namin kung ano ang kalagayan ng kanilang pamilya noon. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Isipin mo na kailangan mong maging malakas para sa anak mo, sabi ni tatay. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang nakatulog si Desa. Ganun na rin si tatay at Janing. Samantalang kami naman ni tatay at Ipe ay mas pinili na magkape na lamang bago pumunta sa lugar kung saan nakatirik ang bahay nila Ringo. Pagdating namin doon, nakita namin na tila ba wala namang nangyari sa bahay ng mag-anak. Malinis at walang bakas ng mga nangyari noong nakaraang gabi. Pero kung sa paningin namin ni Ipe ay ayos lamang tingnan ng lugar na yon, iba ang nakikita ni tatay. Nagkalat umano ang bakas ng mga aswang. Bagamat walang sira sa paligid sa mata ng mga normal na tao, sa mata naman ng katulad niyang bihasa sa lihim ng karunungan, marami ang dugo. At ang iba ay hindi pa nga natuyo gawa ng sa nangyaring engkwentro nun. Sa likuran itong bahagi ng bahay ng mag-anak kung saan katabi na ito ng taniman namin ng kamoting kahoy. At sa paligid ng taniman ay maraming baging na makabuhay. Doon dumaan na mag-ina papunta sa bahay. Ayon pa kay tatay ay nararamdaman niya pa ang sabulag na noon siguro ay pinalipad ng ama ni Ringo at binalot sa pag-ina para lang makatakas sa mga yon, sa mga sumalakay sa kanila. Pero ang kapatid ni Ringo na si Puis, malakas ang kutob ni tatay na wala na ito. Maging ang ama ni Ringo, malakas din ang kutob ni tatay na pinatay din ito ng mga aswang nun. Kung magtatanong kayo bakit hindi nilagyan ni tatay ng pangontra ang bahay nila, yun ay dahil may kaalaman din sa lihim na aral ang ama ni Ringo. Ayaw ni tatay na pangunahan ito sa kadahilan ng ayaw niya makainsulto ng tao nun. Sinilip namin ang siwang ng dingding para tingnan ang loob ng bahay. Sa mga mata namin ni Ipe ay malinis ang loob nito. Pero sa nakikita ni tatay, nagkalat ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Patunay lamang na pinasok ng mga nilalang ang bahay at hinalungkat ang kanilang mga gamit nun.
Kung hindi ako nagkakamali, hinahanap nila mag-ina. Kaya hinalungkat nila yung lugar. Wika pa ni tatay noon. Napabuntong hininga na lamang kami ni Ipe dahil sa sinabi na yun ni tatay. Ano tay? Papasok ba tayo? Kukuha ng damit ng bata at ni Dessa? Ay naman kay tatay, hindi namin pwedeng pasuotin si Dessa ng mga damit niya na galing sa bahay nila. May posibilidad na minarkahan ng mga nilalang ang kanilang gamit. Kung kaya't posible na kapag nagsuot ang mag-ina ng kanilang mga damit nun, matutuntun sila. Ultimong kami madadamay pa. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni tatay. Dahil maging kami mga naibatid namin kung ano ang mangyayari kapag pati kami ay madamay nun. Hindi na kami nagtagal pa sa bahay ng mag-anak. Kaagad na kaming umuwi sa bahay. Nang araw na yon ang pakiramdam namin ay wala kaming lakas. Si Dessa ay hindi makausap nang ibinalita namin sa kanya ang nangyari sa kanyang asawa at biyenan. Mabuti na lamang at naririyan si Nanay at Janing na umaalalay sa kanya. Kinausap siya ni tatay at pinakiusapan na wag na muna siyang lumabas ng bahay noon para sa kapakanan niya at ng kanyang anak. Ultimong sinananay at ang asawa ko. Hindi namin pinayagan na lumabas ng bahay. Sama-sama sila sa loob. Kami naman ni tatay ang magkakasama kapag pumupunta sa taniman namin ng mais at iba pang mga pananim. Bago sumapit ang pananghalian, nakapag-ani kami ng 3 buwig ng saging noon. At ang iba pa naming pananim na may iluluto at may uulam namin sa loob ng ilang araw. Pagdating namin sa bahay, inutusan kami ni tatay na manghuli ng manok sa silong. Ito ang uulamin namin sa tanghali hanggang gabi. Naging maayos naman ang takbo ng oras ng mga sandaling yon. Pagkatapos ng tanghalian ay saglit kaming nagpahinga. Napasarap ang tulog ko kung kaya't mag-alas 4 na ng hapon nang nagising ako. Pagtingin ko sa labas, nakita ko si tatay na may kausap na 5 lalaki. Seryoso ang kanilang usapan at sa nakikita ko na uri ng kanilang pag-uusap, napagtanto ko na wala namang binabalak na hindi maganda ang mga ito. Lumabas ako at lumapit sa kanila. Dito ko lang nalaman na ang mga taong yon, pamilya ni Boyong. Hindi din sila mga normal dahil sa may mga dugo ang mga itong mga aswang umano. Sila ang lahi na kalaban ng mga lahing nakatira sa liblib na sityo. Mula Hunyo hanggang Agosto ang sinasabi nilang anihan. Yun ay dahil sa tagutom para sa normal na mga tao kung kaya marami ang nagkakasakit. Marami din ang buntis o di kaya bagong panganak ng mga panahon na ito. Kaya nagdidiwang yung mga nilalang. Maraming bibiktimahin. Kaya tinatawag nila itong tig-alani. Wika ng isang lalaki na kung hindi ako nagkamali, mahigit 60 anyos na. Sinabi rin dito na nalulungkot siya sa pamilya ng kaibigan ng apo niyang si Boyong. Hindi sila nakapunta para matulungan ng mag-anak dahil sinalakay din sila sa kanilang tahanan. Pinakita pa ng matanda kay tatay ang sugat sa kanyang braso, patunay na nagtamo din ito ng sugat sa kanilang laban noon. Maging ang ilan sa mga lalaking kasama ng matanda, may mga sugat din sa katawan. Pero tila ba hindi nila alintana ang mga ito. Sinabi ng matanda na matagal na nilang binabalak na labanan ang pamilya ng mga aswang sa liblib. Pero noong una ay nagdadalawang isip pa sila dahil sa hindi naman sila ginagalaw ng mga ito. Magmula nang napatay nila ang pinaka-pinuno ng mga yon. At yun ay walang iba, kundi ang anak na lalaki ng tinatawag nilang Teniente Gimo. Maliban kasi kay Gimo ay ang anak nitong lalaki ang sumunod na pinuno noong panahon na namatay siya. Sinalakay umano sila ng mga yon, pero napatay nila yung pinuno. Kung kaya't nanahimik ang mga ito sa loob na mahabang taon. Ngayon naman ay nagbalik ang mga nilalang at ang apo pa ng matanda ang kanilang biniktima, si Boyong. Sinabi pa nila na nadamay lamang si Ringo. At ngayon,
Sa kabila ng mga masasamang nangyayari ay kailangan na naming harapin ang lahi ng mga yon para maisalba ang kaisa-isang apo ni Kuing. Wika ng matanda na ang tinutukoy ay ang bata na nasa aming pangangalaga. Sinabi nito kay tatay na isang magaling na antingero ang aking ama. Dahil kung pipitsugin lamang ito ay hindi uubra ang mga pangontra na nilagay ni tatay sa aming tahanan. Na maging sila man ay hindi nila kayang pumasok sa bakuran. Dito ko napagtanto na tama ang matandang yon. Tila ba hindi nakikita ng mga nilalang ang tahanan namin. Ganun pa man, muli akong napaisip dahil bakit nakikita ng mga panauhin ang aming bahay. Pero kagad din namang nasagot yon nang magsalita ang matanda ng, "Maging itong bahay nyo. Hindi pa namin ito makikita kung hindi mo kami pinahintulutan. Pasensya na kayo kung mas pinipili ko na wag makisali sa kaguluhan. Pinoprotektahan ko lang yung pamilya ko. Lalo na't alam kong hindi magtatagal magkakaroon na rin ako ng apo." Sagot ni tatay. Sinabihan naman siya ng matanda na wag na mag-alala. "Minsan ka na rin nakipagtulungan sa amin ng palihim. Maging sa ngayon, alam kong palihim mong tinutulungan ng pamilya ng kaibigan ng apo ko. Doon pa lang ay malaking bagay ng ginagawa mo." Nakangiting wika ng matanda kay tatay. Hanggang sa nakita ako ng isang lalaki na noon ay iniisip ko na kaedad ko. Habang si tatay naman ay tinawag niya at pinalapit sa kanila at pinakilala sa matanda. Jorge ang pangalan nun. Initian ako ng matanda habang binabate. Kung kaya't binati ko rin ito pabalik. Pagkatapos naming makipagbatian sa mga panauhin ay nagpaalam na rin ang mga ito na aalis na. Pero bago pa man sila umalis ay inabisuan nila si tatay na mas paigtingin pa ang ginawa niyang sa bulag at mga pangontra sa paligid ng bakuran namin, maging sa bahay. Haharapin nila ang pamilya ng aswang sa liblib na sityo. At hindi nila alam kung gaano karami ang mga yon. Tumango naman si tatay sa bilin ng matanda. Pagkaalis ni Mang Jorge at ng kanyang kasamahan ay kaagad naman kaming pumasok ni tatay sa loob. Nakita ko naman nagising na si Ipe, kasalukuyang nagkakape. Saglit na pumasok si tatay sa kanilang silid ni nanay. Paglabas niya ay may dala na siyang bagay na nakasupot sa kulay itim na tela. Habang lumalabas ng bahay ay tila ba may inuusal-usal si tatay nun. Nasa lengguwahe ng Latin. Mahina lang naman ang mga pag-usal ni tatay pero dahil malapit ako sa kanya kung kaya't naririnig ko ito. Muli siyang lumabas ng bahay at inikot ang aming bakuran. Dito ay naintindihan ko na umiikot ito at nag-uusal para paigtingin ang sabulag at mga pangontra sa paligid. Nagkasya na lamang ako sa pagtanaw kay tatay mula sa bintana. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawa, kaagad na rin siyang pumasok sa bahay. Pagkatapos nun ay inutusan niya kami na isarado ng lahat ng bintana at pintuan. Maya-maya ay kumuha siya ng lumang takip ng kaldero na may lamang nagbabagang uling. Nilagyan niya yun ng mga sangkap na insenso, kamangyan at ng palaspas na pinapabindisyon na ni nanay tuwing mahal na araw. Pinausukan niya ang mag-ina at inusalan niya ng pangproteksyon na dasal at ng sabulag. Maaga kaming naghapunan at ang lumapat na ang dilim sa kapaligiran ay doon na kami nakarinig ng mga paghuni. Kasunod nito ay ang pagbigat ng pakiramdam sa paligid noon. Mabuti na lamang at nasa daan lamang ang mga ito. Mula sa liblib ay panakanakang naririnig pa rin namin ang mga paghiyaw. Nakiris ako noon. Kaya tinanong ko si tatay kung naririnig din ba yun ng iba naming karatig bahay. Hindi. Nag-iwan si Jorge ng mga sabulag at proteksyon sa iba pang kabayan. Wika sa akin ni tatay noon. Kahit papano ay nakampante sa isipin na ligtas naman palang aming kabarangay. Habang si Ipi naman, animoy naaaliw sa ingay na kanyang naririnig noon. Nagtimpla pa ito ng kape at niyaya niya pa kaming magkape. Habang sina Nanay Desa at Janing naman ay magkakasamang natulog sa iisang silid.
Tanging kaming mga lalaki na lamang ang nanatiling gising at nakikimatsyag sa mga nangyayari sa paligid nun. May panaka-naka naman kaming nararamdaman sa paligid. Yun ay ang mga paghuni na papunta sa liblib na sityo. Pero ayon kay tatay, ay kalahi umano ni Mang Jorge ang mga nilalang na yon, base sa kanilang presensya. Ang presensya kasi na aming nararamdaman ay nakakakilabot, nakakapanindig balahibo. Pero hindi naman ganun kabigat at ganun kasangsang ang kanilang amoy. Hindi nakakasuka ang sulasok ng amoy ng mga dumadaan sa labas. Ayon pa kay tatay, patunay na hindi kumakain ng karne ng tao ang ganung uri ng aswang. Kung kaya't nakakasigurado si tatay na angkan ni Mang Jorge ang mga dumadaan. Ilang oras ang nakalipas ay nawala ang mga sigawan. Nakakaramdam na ako ng antok nung sumapit ang madaling araw nun. Pero walang ano-ano. Nakarinig ako ng ingay sa daan na nasa gilid ng bahay namin. Mga boses ito ng mga tilalang na puno ng pagpupugay sa kanilang sinasamba. Yung para bang natutuwa. Nang tingnan ko si tatay, nakita ko na nakangiti ito at tila ba natutuwa. "Nanalo ang angka nila, Jorge," sabi ni tatay. "Paano mo nalaman na nanalo, tay?" Halos magkasabay na tanong namin ni Ipinon. Sinabi naman ni tatay na yun ay dahil sa uri ng pagpupugay na ginawa ng mga yon. Yun ang uri ng pagsamba nila sa kanilang Panginoon. Uri ng pasasalamat. Dahil sa sinabi ni tatay kung kaya't maging kami man ni Ipe ay nakahinga ng maluwag. Kahit papano ay nakapagpahinga naman kami ng mga oras na yon. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa mga tapik ni Janing. May tao umano sa labas. At nang tingnan ko ay kausap na ni tatay si Mang Jorge. Dito ay ikinumpirma ng matanda na natalo na nila ang nilalang sa liblib kung kaya't maaari na kaming kumilos na maluwag. Ganun pa man ay pinaalala niya rin sa amin na kailangan pa rin namin mag-ingat dahil hindi lang naman sa liblib ang may mga aswang na kumakain nun. Meron pa rin sa ibang bahagi ng lugar. Kaya mas mainam na maging handa pa rin kami sa lahat ng panahon. Nagpasalamat kami sa kanya sa mga tulong niya sa amin. Nakakalungkot ang nangyari ng mga panahon na yon. Naubos ang angkan ni Ringo. Tanging si Ringo na lamang ang natirang buhay at pinagpanalangin namin na sana'y maging maayos ang buhay niya sa Manila. Samantalang si Desa naman at ang anak niya na naiwan sa bahay, tuluyan na naging miyembro ng aming pamilya. Inasawa po siya ni Ipe. Kung paano sila nagkagustuhan, hindi namin alam. Naging usap-usapan ang nangyari sa lugar namin noon. Lalo na ang pagiging mag-asawa ni Desa at Ipe. Maging ang pagkawala ng tuluyan ng angkan ni Ringo. At para makaiwas na ng tuluyan sa kapahamakan, binenta ni tatay ang bahagi ng aming lupain kay Mang Jorge. At ang pera na napagbilhan ng lupain ay ginamit namin para makapagsimulang muli. Lumipat kami sa may syudad at dito na nanirahan kasama ang buo kong pamilya. Nung una ay sama-sama kaming lahat sa isang bahay pero nang nagkaroon kami ng pagkakataon na makahanap ng murang bahay na binibenta, doon ako bumili ng sarili naming tahanan. Gamit ang pera na parte ko sa napagbenta ni tatay. Tagpi-tagpi lamang ang bahay na yun sa una pero dahil sa marunong naman akong gumawa, unti-unti ko yung naayos sa tulong ni tatay at ni Ipinon. Ang bahay na nabili ni tatay, doon sila Ipe at Desa nakatira kasama ang aming magulang. Simula nang nangyari ang malagim na tagpong yon ay hindi na kami nakabalik pa ng Dueñas. Wala na rin kaming balita pa tungkol kay Ringo.